Kung mamumuhay ako ng normal, Ninong, para saan pa ang mga itinuro niyo sa akin? Itatago ko na lang ba ito? Kahit alam kong may kakayahan ako para tumulong sa ibang tao. Tugon ni Aurelio. Nang mga sandaling iyon, bahagyang napaisip si Aurelio. Ano nga kaya ang nangyari kung pinili nito ang mamuhay ng normal? Napapangiti na lang ang binata at sinabi sa sarili. Ay nako, ano ba naman tong iniisip ko? Akala ko may dahilan ng Diyos kung bakit ako nagkaroon ng ganitong kakayahan. At alam kong kailangan ko itong gampanan para sa ikabubuti ng lahat. Laking gulat ng binata nang biglang may magsalita sa likuran. Sinong kausap mo, Aurelio? Napalingon ng binata. Nakita nito si Fatima. Ah, no, wala naman, bakit? Saka gabing-gabi na, magpahinga ka na. Tugon ni Aurelio. Samantalang patuloy pa din sa pagtingin sa paligid si Fatima na tila may kung anong hinahanap. Alam mo, hindi raw maganda yung itinatago sa sarili yung problema. Yun yung turo sa akin ni nanay eh. Kaya kung may tao kang pwedeng makausap, mas makakabuting sabihin mo yung nararamdaman mo para mabawasan yung bigat. Napabuntong hininga ang binata at kahit papano nagkaroon ito ng kumpiyansa sa dalaga. Kasi naisip ko yung sinabi sa akin ni Ninong Arnel. Paano kaya kung naging simpleng tao lang din ako? Paano kung hindi ako pumasok sa ganitong larangan? Paano kung wala akong kakayahang makakita, makipagsabayan sa mga elemento? Alam mo, Fatima, ang daming tanong na pumapasok sa isip ko na walang kasagutan. Wika ni Aurelio. Naupo ang dalaga sa tabi nito at nagsalita. Alam mo noon tinatanong ko din sa sarili ko, ano kaya ang mangyayari sa akin kung isinilang akong pangkaraniwang tao? Pero habang tumatagal, nauunawaan ko yung lahat eh. Ako mismo ang nakasagot sa mga katanungan ko. Tugon ng dalaga. Hindi kita maunawaan, Fatima. Isipin mo na lang kung naging ordinaryong tao ako sa mundong ginagalawan natin, kung saan kinakain ng malalakas ang mahihina. Kailangan mong maging matatag dahil kung hindi lalamunin ka ng sistema. Hindi lang sa pisikal, kung hindi sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya alam mo Aurelio, laking pasasalamat ko dahil isinilang ako malakas. Tumatango lang si Aurelio dahil kahit papano ay bahagya nitong naunawaan ang nais iparating ng dalaga. Alam ko naman yun, Fatima. At siguro nga may dahilan kung bakit ako nagkaroon ng ganitong kakayahan. Alam mo, kung may kakayahan lang din ako o may taong makakasilip ng hinaharap, gusto ko sanang makita eh. Huminto sa pagsasalita si Aurelio. Sumingit si Aling Lourdes. Mukhang malalim ang pinag-uusapan yung dalawa. O ito, mainit na sa labat. Nagbunot ako ng luya sa likod ng bahay ni Kapitan. Inumin nyo habang mainit pa. Wika ni Aling Lourdes. Naghahanap ka ng taong makakasilip ng hinaharap? Ayan o, si nanay. Bakit hindi ka makiusap sa kanya? Tugon ng dalaga. Napalingon si Aurelio kay Aling Lourdes. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Fatima. Alam mong hindi ko pwedeng silipin ng basta-basta ang hinaharap ni Numan. Wika ni Aling Lourdes. Pero nay, saglit lang naman yun, di ba? Sige na po, Aling Lourdes. Gusto ko po talaga malaman kung para saan ang kakayahan kong taglay eh. Sa kabila ng pakiusap ng binata ay hindi pumayag si Aling Lourdes. Ngunit nang hawakan nito ang balikat ni Aurelio, kusang dumating ang pangitain tungkol sa hinaharap nito. Nakita ni Aling Lourdes ang dalawang tao.
Isang babae at isang lalaki. Ang babae ay mula sa lahi ng mga mabubuting aswang at ang lalaki ay mula sa angkan ng mga piniling tao. May suot itong mga medalyon. Nagtatangan din ng mutya. Sa paglipas ng pahina ng mga pangitain, nakita ni Aling Lourdes ang isang sanggol. Pinalaki ng kanyang ama bilang isang mabuting tao. Sinundan ng bata ang yabag bilang lingkod ng Diyos. Sa paglipas ng mga taon ay nakita ni Aling Lourdes ang batang nakatayo sa malawak na kapatagan. May hawak na gulok sa kanang kamay at libreta sa kaliwa. Sa harap nito, hindi mabilang na elemento mula sa kadiliman. Sari-saring muka ang nakikita ni Aling Lourdes. At sa likod naman ni Aurelio, ang hukbo ng mga anghel na pinamumunuan ng 7 matataas na arkanghel ng Diyos. At sa magkabilang gilid ng binata, ang kanyang mga magulang. Nakaukit sa balat ng binata ang mga simbolo ng kataas-taasang sator at ang mga lihim na salita ng mga propeta. Isang malaking propesiya ang nakita ni Aling Lourdes, ngunit hindi niya ito pwedeng ilahad hanggat hindi pa dumadating ang tamang panahon. Biglang napaatras si Aling Lourdes. Kitang-kita ni Fatima ang pagkagulat nito. "O sige na, mauuna na akong pumasok. Magpahinga na kayong dalawa." Wika ng matanda sabay pasok sa tahanan. Dali-dali naman itong hinabol ni Fatima dahil alam niyang may kung anong nakita ang matanda. "Nay, sandali lang. Alam ko may nakita ka eh. Sabihin mo sa akin kung ano yun." Tanong ni Fatima. "Hindi pa ito ang tamang panahon, Fatima. Hindi nyo pa maaaring malaman kung ano ang hinaharap. Sa ngayon, makontento na lang muna kayo sa mga nangyayari. Dahil sa oras na sabihin ko sa inyo ang lahat, masisira ang natural na daloy ng buhay." Wika ng matanda at hindi na nangulit pa si Fatima. Alam niya ang ugali ng ina. Kinabukasan, nagpaalam sina Aurelio na pupunta ng bayan upang mamili ng mga kakailanganin sa tahanan. Naiwan doon si Kapitan Arnel at Aling Lourdes. Kahit nanumpa ang matandang walang pagsasabihan ng nakitang pangitain, hindi nito napigilang magsalita sa kapitan. "Arnel, may kailangan kang malaman tungkol sa inaanak mo. Isang propesiyang nakita ko sa kanya." Biglang naibuga ni Kapitan Arnel ang iniinom nang marinig ang sinabi ni Aling Lourdes. Ano? Propesiya kay Aurelio. Hindi ko alam na marunong ka palang magbiro, Lourdes. Anong propesiya naman ang nakita mo? Tanong ni Kapitan Arnel. "Hindi ako nagbibiro. May gagampan ng malaking papel si Aurelio at may malaking dilubyong darating. Kahit ako hindi makapaniwalang makikita ko ito. Ngunit si Aurelio, siya ang magiging daan para isilang ang isang dugo. Isilang ang isang dugo ng sugo." Pagpapaliwanag ni Aling Lourdes. Bagyang napukaw ang interes ng kapitan, kaya hinayaan niyang magkwento ang matanda. Ipaliwanag mo ng maayos. Hindi ko lubos maunawaan ang mga sinasabi mo, Lourdes. Paanong magiging daan si Aurelio sa pagsilang ng isang sugo? At anong kalahating tao at kalahating aswang? Tanong ng kapitan. Pinaliwanag ni Aling Lourdes ang lahat ng nakita. Laking gulat nito nang malamang si Aurelio at Fatima ang magiging magulang ng sinasabing sugo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Lourdes? Wala kasi akong makitang dahilan. At kung si Aurelio ang pinag-uusapan, hindi ako kumbinsido. Sa totoo lang, alam ko ang ugali ng batang yon. Masyadong mapusok at mainitin ang ulo. Wika ni Kapitan Arnel. Hindi nasusukat sa ugali ng tao ang kanilang kapalaran, Arnel.
Nasa iyo kung ayaw mong maniwala. Ang mahalaga, nasabi ko na sa iyo ang dapat kong sabihin. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman nilang dalawa ang tungkol sa propesiya. Kaya hanggat maaari, itikom mo ang bibig mo. Tugon ni Aling Lourdes. Kakatapos lang nilang mag-usap nang dumating si Fatima at Aurelio. Nagulat ang mga ito. Dali-daling lumayo si Aling Lourdes kay Kapitan Arnel. Ninong, namili na po ako ng mga kakailanganin. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho eh. Didiretso ako dito pagkatapos. Ikaw na munang bahala sa kanila. Wika ni Aurelio. Agad siyang umalis. Habang nasa opisina at nagbabasa ng ilang report tungkol sa kasong hinahawakan, may babaeng dumating at nag-report ng isa na namang patayan. Isang bangkay ng matanda ang nakitang nakalutang sa ilog, hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dali-dali namang inatasan ng hepe si Arnel at ang ilan sa mga kasamahan na puntahan ang lugar upang makapag-imbestiga. Pagkarating doon, nagawa ng iahon ng mga operatiba ng barangay ang bangkay. At kagaya ng nauna, wasak din ang dibdib nito at wala na ang lamang loob. Kagaya din ito nung unang nabiktima. Talagang wala silang pinipili. Wika ni Aurelio. Ngunit ang ikinagulat ng binata, ang suot na medalyon ng patay na matanda. Kinapa ni Aurelio ang bulsa nito. Nakita ang maliit na libreta. Napagtanto ng binata na isang albularyo ang biktima. Hindi na nito pinaalam sa mga kasamahan ang natuklasan dahil alam niyang pagtatawanan siya ng mga ito. Hindi naniniwala ang mga kasamahan sa ganitong bagay. Matapos ang investigasyon, kagad na umuwi si Aurelio sa tahanan ni Kapitan Arnel at ibinalita ang nangyari. Naroon din si Aling Lourdes at Fatima ng mga sandaling iyon. Iniisa-isa nito ang mga albularyo sa lugar niya. Sigurado kung isa sa mga araw na ito, ikaw naman ang sasalakay nila. Wika ni Aling Lourdes. Maaring tama ang sinabi mo, Lourdes. Hindi sila titigil hanggat hindi nila natutunton si Aurelio. Tugon ni Kapitan Arnel. Mas makakabuti siguro kung harapin ko na sila, Ninong, para wala nang madamay pang inosente. Hindi na maganda ang mga nangyayari. Talagang hindi sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang paghihiganti. Matapos ang pag-uusap na yun, agad nang umalis si Aurelio at nagpaalam. Halata ng mga kasamahan na sinisisi nito ang sarili sa mga nagaganap. Fatima, ang mabuti pa habulin mo yung lalaking yon. Sigurado akong walang magandang mangyayari kapag pinairal niya ang init ng ulo. Dali-dali namang tumayo si Fatima upang sundan si Aurelio. Akmang palabas na ito ng bakuran nang makita siya ng dalaga. Sandali lang, Aurelio. Saan ka na naman pupunta? Tanong ng dalaga. Dumito ka na muna, Fatima. Baka ikaw mapahamak pa sa gagawin ko. Tugon ng binata. Akmang hakbang na sana ang binata nang biglang maramdaman na hindi nito maikilos ang mga paa. Napabuntong hininga si Aurelio dahil alam niya kung sino ang may gawa nito. Yun na nga eh. Alam mo palang may pwedeng mapahamak sa gagawin mo. Bakit mo pa itutuloy? Nakwento na sa akin ni Manong Arnel ang dahilan kung bakit kayo nahabol ng mga talonanon. Kilala din kita. Masyadong mainitin yung ulo mo eh. Sa tingin mo, anong mangyayari kung puro galit ang papairalin mo? Tanong ng dalaga. Inusala nito ng dasal pamako ang binata upang hindi makaalis sa kinakatayuan. Ako ang dahilan kung bakit napahamak ang mga inosente. Naturingan pa naman akong pulis. Ayokong malagay sa kapahamakan ng taong itinuring kong ama.
Sana maintindihan mo yan, Fatima. Tugon ni Aurelio. Agad nitong kinalas ang tigalpong ibinato ng dalaga. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit laking gulat nito nang biglang tumalon si Fatima papunta sa kanyang harapan at hinarangan siya. Subukan mong humakbang pa ng isa, Aurelio. Sasamain ka. Hindi ka talaga marunong umintindi kahit kailan. Nanlaki ang mga mata ni Aurelio nang makita ang tunay na anyo ng dalaga. Sa kabila ng pagiging aswang nito, makikita pa din ang kakaibang kagandahan ni Fatima. Napangiti na lang ang binata at tuluyang kumalma. Alam mo, Fatima, mas maganda ka kapag nasaan yung aswang, ha? Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng napakagandang aswang. Napakunot ang noo ng dalaga. Tila nainis pa ito sa sinabi ng binata. Anong sinasabi mo? Ibig sabihin pangit pala ako pag hindi ako nagaan yung aswang? Napaatras si Aurelio dahil kitang-kita nito ang galit sa mata ng dalaga. Dali-daling tumakbo papasok ang binata habang sumisigaw ng saklolo. Ninong! Aling Lourdes! Tulungan niyo po ako! Dali-daling lumabas ang dalawang matanda. Nakitang dinadamba ni Fatima ang binata. Ngunit nakahinga sila ng maluwag nang makitang nakangiti si Aurelio habang nakikipagbuno sa dalaga. Oo na, suko na ako, Fatima. Binabawi ko na yung sinabi ko. Narinig ni Kapitan Arnel ang sinabi ng binata, kaya kagad itong napatitig kay Aling Lourdes. Mukhang magkakatotoo ang propesiya mo, Lourdes. Ayan, nagsisimula na. Wika ni Kapitan Arnel. Para sa ikabubuti mo yung sinasabi ko sa'yo, Aurelio. Ayoko mapahamak ka. Nakakayaman aminin. Pero sa maikling panahong nakilala kita, nagkakagusto na ako sa'yo. Nagulat ang binata sa inamin ng dalaga. Ako din naman, Fatima. Kaya nga ayoko mapahamak ka eh. Marami akong plano para sa'yo kung sakaling umamin ako. Tapos tanggapin mo yung pag-ibig ko. Dinig ng dalawa ang pag-amin nila sa isa't isa. Walang mangyayari sa inyo kung habang buhay kayong magbubuno dyan. Bakit hindi kayo pumasok sa bahay nang mapag-usapan natin ang kasalan? Natawa si Aling Lourdes dahil kapwa na mula ang mukha ng dalawa. Fast forward tayo ng ilang taon. Ikinasal at pinagbuntis ni Fatima ang kanilang panganay ni Aurelio. Ngunit wala pa rin kaalam-alam ang dalawa sa kung anong kapalaran ang nag-aantay sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Habang ipinagbubuntis ni Fatima ang sanggol, todo bantay si Aling Lourdes, pati na din si Kapitan Arnel. Gayon din ang ginawa ni Aurelio. Sa tuwing magkakaroon nito ng pagkakataon, umuuwi ito sa kanilang tahanan upang bisitahin ang asawa. Hanggang sa sumapit na ang araw ng pagsilang ng sanggol. Nang mga sandaling iyon, laking gulat ni Kapitan Arnel dahil napakaraming nagdatingang panauhin. Hindi malaman ng matanda kung kalaban ba ito o mga kakampi. Hindi pa dumadating si Aurelio ng mga sandaling iyon dahil nasa kalagitnaan ito ng isang operasyon. Nang matapos ang trabaho, dali-dali itong umuwi ng tahanan. Nadatna ng binata ang napakaraming panauhin. Hindi lang ang mga tao, kung hindi mga elemento. Nang makita siya ng mga ito, hinarap nila ang binata. Agad namang naganda si Aurelio upang makipaglaban. Halatang binabantayan ng mga elemento ang paligid. Ayaw siyang papasukin ng mga nilalang. Magsitabi kayo kung ayaw niyong masaktan. Isisilang ang anak ko ngayong gabi. Kaya paraanin niyo ko. Wika ng binata.
Ngunit wala ni isa sa mga nilalang ang nagbigay ng daan. Handa nang sumalakay si Aurelio ng mga sandaling iyon nang bigla nitong makita ang isang lalaking naglalakad papunta sa kinakatayuan. Ikinagagalak kong makilala ang ama ng aming sugo. Ngunit pasensya na, hindi ka namin pwedeng padaanin. Kailangan lampasan ng iyong asawa at ng isisilang na sanggol ang kanilang pagsubok. Ito ang susukat sa katatagan ng iyong mag-ina dahil darating ang panahon na lalaban silang wala ka sa kanilang tabi. Wika ng lalaki. Nagpakilala ito bilang Ephraim. Wala akong pakialam kung sino ka man. Kailangan ako ng mag-ina ko, kaya kung ayaw mo masaktan, umalis ka sa dadaanan ko. Napangiti ang lalaki at muling nagsalita. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo dahil wala ka rin magagawa. Hindi ko hahayaang makialam ka sa mga nangyayari sa loob ng tahanang yon. Muling wika nito sabay turo sa tahanan. Nakita ni Aurelio ang napakaraming aswang sa bubong ng bahay. Pilit na binubungkal ang yero upang makapasok. Ngunit tila hindi nila magawang sirain ang bubong. Napatingin si Aurelio sa bintana ng kanilang kwarto. Naaninag dito ang imahe ni Aling Lourdes na tinutulungang manganak si Fatima. Si Kapitan Arnel naman, nakatayo sa bandang uluhan ng higaan habang may hawak na gulok. Sa pagkakataong iyon, bahagyang kumalma si Aurelio dahil alam nitong hindi papabayaan ng dalawang matanda ang kanyang asawa't anak. Ilang sandali pa ang lumipas. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi ang malakas na iyak ng sanggol. Biglang nabuhayan ng loob si Aurelio dahil alam niyang naisilang na ang kanyang panganay. Huwag kang magalak dahil nagsisimula pa lang ang pagsubok sa iyong mag-ina. Wika ni Ephraim. Matapos ay naglakad ito palayo sa kanya. Ilang sandali lang ang nakalipas ay nakarinig ng malakas na angil si Aurelio. Nagmumula ito sa likod ng bahay. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang malaking asong biglang sumampa sa bubong ng tahanan. Dali-daling tumakbo si Aurelio papasok ng bahay. Ngunit nang malapit na ito sa pintuan, nakita niyang tumalon si Fatima palabas ng tahanan. Hinarap niya ang nilalang na nasa bubong. Ito ang unang pagkakataon na makita niyang lumaban ang asawa. Dito na naunawaan ng binata ang lakas na taglay ng mga magindara. Maliban sa lasong taglay ng kanilang mga kuko, may kakaibang bilis ang mga ito na halos hindi masabayan ng tingin ni Aurelio. Nakita nito kung paanong tanggalan ng ulo ni Fatima ang nilalang na sumalakay. At pagbaba nito sa bubong, agad siyang niyakap ni Aurelio. Inakay papasok ng tahanan. Pagpasok ni Aurelio sa kwarto, hindi nito maipaliwanag ang nararamdamang saya, lalo pa nang makitang kalong ni Aling Lourdes ang anak. Eto na ang panganay mo, Aurelio. Ipangako mo sa akin na iingatan mo ang batang ito. Pangalagaan mo ng sariling buhay at protektahan sa lahat ng panganib. Wika ni Aling Lourdes habang inaabot ang sanggol kay Aurelio. Anak, ipinapangako ko sa iyo, walang sino man ang makakapanakit. Gagawin namin ni Nanay ang lahat upang mapalaki ka ng tama at may takot sa Diyos. Maligayang pagdating sa buhay namin, Solomon. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Simpleng katanungan para sa inyo, naniniwala ba kayo sa mga propesiya? O yung mga taong nanghuhula, nang hinaharap? May mga pagkakataon ba na kung ano yung sinabi sa inyo, nagkatotoo? Kasi para sa akin, hindi lahat hindi ko rin alam kung nagkataon lang. May mga chances na kung ano yung sinabi sa akin noon nagkatotoo ngayon. Kaya parang hati yung paniniwala ko, pero siguro
Mas lamang yung naniniwala ako sa hindi. Kayo ba mga kabayan? Ano sa palagay nyo? Comment down below kung ano ang opinion nyo. Muli, abangan natin ang susunod na episode. Paalam.